So yan, good morning mga kababayan. So nandito tayo sa bago kong project. So ito po ay hindi po ako yung gumawa una. So may gumawa na nito. So ako na lang po yung tatapos. So marami pang kailangan tapusin dito. Itong mga bathroom at saka yung mga toilet room. So hindi pa na kabit. Yung mga babayan, pero ito parang dati na po ito sa Nadika. So parang lagyan lang po ni ma'am ng extension o nagiging 2-story. So ito po yung nangyayari sa mga tiles nila mga kababayan. So napakalaki yung awang sa gilid. So ito pa, yan po yung hahanapan natin ng paraan para hindi masyadong pangit. Pati dito. So ayan o. Malaki yung naging problema. Ayan. Kita nyo. May join po dito. So hindi na lang idiniretso doon yung pagkakat. So madali lang sana yung gawin. Pero pinutol dito. Wala na tayong magagawa dyan kasi lang po tayo dito. So ito na po yung mga refrigerator ni ma'am. Napakalaki. So dito may countertop o yung worktop. So dito. At dito lagyan pa daw to dito ng bar counter. So yan po yung mga gagawin namin dito. So yung pagpipintura ay inupisahan na pong pinturahan. So ayan yung mga tawag dyan sa Tagalog, kasi sa amin yung Bisaya, busaog. Saan sa Tagalog, Gol? Unsa sa Tagalog ng inana? Salog. So dito ako, nagsisimula ako dito magkakabit ng diking. So ginawa ko muna, pinuputol-putol ko muna lahat ng mga sukat bago ko po i-final. So ayan, kasi diking po yung magiging sahig nitong stair ni ma'am. So ito tayo dito sa itaas. So ito kahapon pinapinturahan ko po ito ng itim. So ang gamit na pintura dito yung epoxy enamel para matibay. So dito ang magiging sahig nito yung SPC. So ayan, ito po yung magiging sahig. So sa sample ako. So yan po yung SPC. So iba din yung vinyl, iba din tong SPC. Yan po. So kailangan pa natin tong ipatapos muna sa mga pintor yung mga gawain dito sa ceiling para makapag-umpisa na tayong makapaglatag ng SPC dito. So dito halos tapos na din yung So ang pinakakulang dito is yung pagtatiles na lang. So ayan. So kasi yung tile sitter natin hindi pa dumating. So itong mga bintana na yan ay nasukatan na po yan para sa mga glass. So pati yung itaas na yan is naka-glass din yan, pati dito. So ito tatanggalin po ito. Itong parang partition na yan. So tatanggalin yan at papalitan po yan ng glass. So itong galing dyan sa poste na yan at dito sa poste din sa pinakadulo, ang mangyayari dyan is glass. So nasukatan na po yan at nag-usap na po sila ma'am sa mag-i-install. So ayan, at may down payment na. So baka next week makakabit na po yung mga glass. So yung pinauna ko is yung mga sa baba. Kasi nga may mga gamit at may mga mamahaling mga gamit na nandun. Baka mawala kasi araw ng linggo ay wala kami dito. So yung matitira sana hindi uwi yung mga pintor natin para may matitira pa dito. So itong railings na yan ayusin pa yan. So mamasilihan po yung mga bawat join yan, yung mga pinag-weldingan, mamasilihan po yan para
hindi mapasukan ng tubig. So yan, para hindi naman masisira agad yung mga tubular na ginagamit, kasi tubular lang po yung mga ginagamit diyan. So itong pinakataas is 2x4. So gumamit sila ng 2x4 tapos 2x2. At dinagdagan ng 1x2 kasi napakalayo po ng mga space nila mga kababayan. So yun, napakalayo. So pinadagdagan ng isa sa gitna. Pero yung ginagamit na is yung 1x2 para magiging may design na din siya. So napakataas to mga kababayan. Pero sinadya daw to ng may-ari na taasan. Kasi kung may mga bata, baka may mga bata pumunta dito ay safe. Pero sa akin mga kababayan ay hindi po ito safe para sa mga bata kung sa totoo lang, kasi napapahiga po yung paglalagay ng mga parang bridging niya, yung ang tawag ba dun, basta yung pahiga na ganyan, sana nakatayo yan para safety sa mga bata, kasi kapag ito pwede makapatong yung paa nila dito. So ayan, pwede silang makaakyat, samantalang kung pa-straight yan ay wala silang maapakan. So yan po yung pinaka-safe para sa mga bata. Pero itong katulad nito ay hindi po talaga ito safe sa mga bata na wala pang muwang o yung wala pa buot kung sa Bisaya pa. So delikado po yan. Sana na tayo yung paglalagay nito. So, nagawa na yan, so wala na tayong kasi pag binago natin yan, malaki yung magiging trabaho dyan. So yung posible na mayroong mga materialis na masasayang kasi hindi na yan naabot kapag pinatayo yan. So ito pipinturahan muna to kasi naka-epoxy primer na yan. So itim, tulad ng sabi na pag-usapan namin ng may-ari. So itim na lang po yung magiging pintura nito. So itim at gamit na pintura is yung epoxy enamel kasi matibay po yun mga kababayan at madali lang ding matuyo ikumpara mo sa enamel lang talaga. So ito yung uunahin ko muna. So pagkatapos ko sa hagdanan, ito ang isusunod ko. So ganito yung ilalagay pa rin yung WPC decking. So ito yung ilalagay. So ang pagkakabit nito mga kababayan, so may space talaga po. May space po ito kasi may bracket po ito. So ganito yung magiging mangyayari niyan. So hanapan ko ng paraan para madikit. So maganyan. Kasi kapag susundin talaga natin yung standard nito, ay napakalaki po ng magiging awang niya. So ayan, magiging ganyan po yung resulta. Kasi nakakabit na po ako ng mga ganito. So ang ginawa ko para madikit, so hinanapan ko ng paraan. So katulad nito mga babayan, kasi itong WPC decking, kapag na hindi ito na ikabit agad at nabilad ito sa araw, so po ito mga kababayan, parang parang bumaluktot siya katulad nito. So ayan, kung napapansin nyo po, so ayan, hindi siya dikit dito sa gitna. Pagdating doon sa dulo ay dikit siya. So ganyan po yung mangyayari niya. So pag naikabit na natin to ay hindi na yan gagalaw kasi hahawakan na po siya ng bracket. So yun po yung mangyayari nitong decking. Kasi ginagamit to kadalasan sa mga gilid ng pool. So dyan po yan ginagamit sa mababasang parte, yung mga palaging nababasa. So baba tayo para makapag kasi maaga akong nag-uumpisa kanina para may accomplishment tayo ngayong araw. So ayan, kung napapansin niyo po, nakalagay na po ako dito ng 3. So yun na po yung ilalagay ko dito. So kakatinin ko pa yun. So at may angle na dito sa mga gilid. So ayan. Ito grabe yung pagka-skim coat mga kabayan. Siguro yung hindi natin masasabi na yung gawa nila. So marami talagang problema dito.
So tingnan yung mga pag-i-skim coat. So ano kasi ito? Parang dating ito po yung dating wool ng Dika. So ganyan kasi yan dati mga babayan. So ganyan lang kaliit. So maraming problema. So maraming pwedeng ayusin. So yan oh. Kung napapansin nyo po, maliit yung sa itaas. Pagdating dyan sa baba ay malaki. So daming ayusin dito. Dito at ano na. Babarnis na ng mga pintuan. So ito po ay Nara. Nara sa Duol. Nara sa Duol. Ha? Palitin na. Puro tunong hangin ana. Ang ako ang extension gamit mo? Wala ko magamit ani ron. Extension ba? Oh, diri ra ka mo. Dire pagbuga kay Duol. Landong pa man dire. Ubalhin na po kaginit. Kani gamitan mo. Kani. Kini sa tanggal. Ayan. Magandang hapon po mga kababayan. So naikabit ko na yung nailagay ko na pala yung mga decking. So hindi ko pa ito na final kasi umalis ko kaninang hapon. Kinuha ko yung mga binili ni ma'am na mga toilet doon sa City Hardware Ikulan. So hindi ko ito natapos tong dalawa. So bukas matatapos ko na po ito dito. So at ito ay hindi pa ito naka fix. So may gagawin pa tayo dyan, lalagay na angle. So dito ayan, napinturahan na din para makapaglatag na din ako ng WPC dito. Itong decking pala. So yan, dito na primera na. So epoxy primer, epoxy enamel white yung ginagamit dito. So hindi pa yan final kasi mamasilihan pa yan. Masilihan pa yung mga joint. So decking ko yung ginamit dito. Ayan. Maganda din yung hagdanan. Ang update ko mga babayan, so ngayon po ako nag-start. So sila Uncle Alex ay kahapon, so ako ngayon lang ako nakapagtrabaho talaga. So bukas tatapusin ko po yung hagdanan para makapag-proceed na ako doon sa itaas. So babalik na po yung may-ari dito, maalis na mamaya. So ayan, para masahigan na po to. At may mga paplastiran pa. Yan. Kailangan pa yan ipinis. So, yun lang mga kababayan. God bless. Maraming salamat sa inyo lahat sa laging panonood ng aking YouTube. So, thank you so much. So, yung mga pintuan pala dito ay inupinsahan na po ni Alex na yan o. Na sana pong i-top coat. Naliha na pala. So marami pang gagawin dito. Dito maglalagay pa ng maglalagay pa tayo diyan ng lababo, kitchen. So pati dito may kitchen din. So marami yung dito mga gamit, at bumili ako ulit ng isang Egypt grinder. Sinasira po yung switch ng aking Edger mga kababayan. So kusa na siyang mag-release.
So yun lang, maraming salamat talaga sa inyo mga kababayan. Thank you so much po sa palaging pagsuporta ng aking channel ng PB Panday. So maraming salamat mga kababayan. God bless o gamping mutanan.